So, ayun po, magandang hapon po sa inyo lahat mga ma'am sir. So, welcome again po sa ating vlog, JLAT Vlog. So, for this episode naman po natin ngayon, andito pa rin po tayo sa Umingan, Pangasinan. At, pangilang lote na ba to? Pangpito? Pangpito na lote. So, ito naman po ay 14 hectares naman po ito na ang presyo po niya ay 35 million. Ayan, talagang may kataasan yung presyo, pero yun nga po, ito po ay dragon fruit farm, banana farm, at meron po siyang bodega, may kubo, at maganda yung view, at overlooking po siya. Dito sa part po na ito ay sementado po siya, pero ito po ay yung daan po niya kasi pahili-hili po yung daan, at semento rough road, ganyan po yung daan po dito. Ang power line ay wala pong power line dito, solar lang po yung ginagamit. So, ang frontage po ng property, ang estimate po namin nasa 200 meters daw po hanggang doon sa banduron pa, tapos hanggang doon daw po sa pababa. Drone video na lang po maghahatid po sa inyo yung kanyang entrada. So, pasukin pa dito property na ito, at ito na po sa bungad pa lang, dragon fruit farm na po siya, dragon fruit na po yung makikita nyo, at mga saging po. At sabi ko po sa inyo, pwede daw pong ano to, kasi yung 14 hectare daw po ay 2 titles daw po siya, tag 7.7 daw po yung per title. So pwede 7 hectare daw po ang kunin, 20 million daw po yung presyo, at kung 14 hectare daw po 35 million po yung presyo nya. Kung gusto pa i-negotiate yung price, yung mismong seller na po yung kausapin natin, dahil si Boss Ronald ay naka-direct po mismo sa mismong may-ari ng property na ito. Yon, Gemasan George. So, ito po sa dito po sa part na to ay medyo mataas po siya, pero mas mataas po yun doon sa may Sampaloc. So pwede kayo magpagawa ng kubo doon, o magdagdag ng kubo, or gawin nyo pong tawag dito yung security guard yung tawag doon, guard house, yun. So dito po may mga puno-puno mga akasya, puno po ng mangga na Indian, at hindi ko alam kung anong Indian pa rin to. Indian. Duhat meron. Duhat noon at ngayon. No. House na langka na malungkot yan. Ito yung langka daw na malungkot. Yan, malilit pa lang bunga niya, pero lalaki po yan pag nahawakan ni Cedric. Ay! Iba yun. So, ito po yung ibang party po ng kanyang, ibang portion ng dragon fruit farm po niya. So, ilan yung dragon fruit niya? 1,400. May butal, may ano? Konti lang. Siguro sa 1,400 to ano. Sige. Basta 1,400 po, pero yung butal di po namin alam. So, kasama po namin ngayon yung caretaker po dito sa farm. Ano pa alam mo, boss? Boss Dennis. Dennis, single o double? Single, oh. Kaya sa mga naghahanap po, ayan, si Boss Dennis po ay single po, ayan. So, masipag po sila dahil sila po yung nag-maintain po sa dragon fruit na ito. At yung mga saging, boss, ilan kayong saging yan? Mini. Mini na lang. Banana ses. Banana ses yan. Oh. Ang maganda dito, kitang-kita rin po yung bulubundukin po ng Caraballo dyan. Ang ganda, oh. Tapos kitang-kita mo dito yung Maliko, basta Maliko viewpoint yan, sa part na yan. So, at ito nga po ay palubat na po yung aming pagbablog, ang ginaganda pang vlog. So, basta intindihin nyo na po yung sinasabi ko. Hanggang doon pa yan, sa may sagingan na yan, nandun pa. Grabe, luwang. Sa bagay, 14 hectare, maluwang talaga yun. At maluwang. So, dito ang source of water po nila, deep well. Ayan, may ano sila, outlet na lang ano. Pero ang kahit nila, di tangki siguro, no. Baka di solar yung ano nila. Yung okay, diesel pump or the solar yung. So, ito po yung kanilang bodega na kasama na po ito sa bentahan. Diyan po nila ini-impact yung mga gamit. Ito CR, may CR dito. CR. At ito po yung ibang
portion po ng dragon fruit farm. Ayan. So, hanggang doon pa po yan. Hanggang doon daw. At kitang-kita rin po dito yung ano. Andito po tayo sa paanan po ng Mount Amorong. Ayan. Wala pong landslide po dito ha, dahil medyo may konting kalayuan lang, konti siguro mga 2 kilometro, siguro 1 kilometro lang siguro layo niya sa pinaka paanan talaga. Ha? Dalawang CR. Okay. So, boss, tahimik dito no? Oh, tahimik lang dito. Yung kuryente hindi ano no? I-apply lang daw. Ha? Pero pwedeng mag-apply dyan. Pwede mag-apply. Pwede mag-tap. Okay. Pwede daw mag-tap so may power line dyan. I-apply na lang. Okay. So hanggang doon pa yan sa mga puno na yun. Malapit sa buko. Malapit sa buko. Yun. Tapos hanggang doon sa mga kawayan na yan. May mga kawayan din siya. Yan. Hindi lang iisa kundi marami kawayan. Ayan po. So puntahan natin yung ibang party naman po ng farm na ito. Yan. Tara, samahan nyo ako. Ulitin ko po, ito po ay 14 hectare. Pwede pong tag 7 hectare yung kunin. Ayan. Pag 7 hectare, 20 million. Pag 14 hectare, 35 million. At kung gusto pa i-negotiate yung price, yung mismo may-ari ang kakausapin po natin sa property na ito. At pag-usapan nyo na rin po yung obligasyon po ng bawat isa. So may 5% naman daw po ibibigay yung seller sa aming mga agent po. Ayan. So ayun lang po kasi wala tayo taga-drone namin. So panoorin nyo lang po yung drone pin niya pa na drone na po namin ito. So kasi medyo mahangin po siya. At ano na. Yan. So hanggang pa. May mga dragon fruit pa po dito na nakatanim. May mga saging pa po diyan, may kubo doon. Ayan. Talaga. Game farm. Mga dito pag kung ayaw nilang dragon fruit, pwedeng game farm or resort. Yan. O kaya mga tourist spot, pwede nilang gawin ito, i-develop na lang. So kung may ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito, tawag na lang po kayo sa akin dahil palobot na po yung pang-vlog po namin. At sa mga bago po lang sa aking YouTube channel, huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe. Ano ba? Pakihit yung notification bell. Oo. At huwag nyo sana kalimutan suportahan kami sa mga trabaho po namin.